Weather update tayo mga kapatid. Patuloy nating binabantayan itong panibagong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na huling namataan ng Pag-asa sa lying around 1,805 kilometers east ng southeastern Mindanao. Sa ngayon, mababa pa ang tsansang maging isang ganap na bagyo nito in the next 24 hours, pero inaasahan natin sa mga susunod na araw, posible po itong lumakas at maging isang ganap na bagyo. If ever makapasok po yan sa loob ng ating PAR at maging bagyo na, ito po ay mabibigyan ng local name na Tino. Ito po ay posibleng makapasok sa ating PAR sa ngayong darating na weekend at kikilos po yan pa west-northwestward at tutumbukin ito pong malaking bahagi ng ating bansa. Kapag ganito pong buwan ng November, mataas po ang tsansa na nagla-landfall o tumatama ang bagyo sa lupa. Pero ngayon, dahil malayo pa at ito po ay isang mahinang system pa lamang, medyo malawak po yung uncertainty nito. Mula Eastern Visayas hanggang Central at Northern Luzon pa yung ating posibleng puntahan nitong ating binabantayang sama ng panahon. Pero again, yan po ay ating babantayan dahil posible po yung lumakas habang binabaybay itong East Philippine Sea. Samantalang, itong Intertropical Convergence Zone naman ang nagpapaulan dito sa ibabang bahagi ng ating bansa. Samantalang yung ating shear line ay nagpapaulan dito sa eastern section ng Northern Luzon. Dahil pa rin sa ating Intertropical Convergence Zone, asahan pa rin po natin ang mga pagulan at mga posibleng thunderstorms sa mga areas ng Mindanao, lalong-lalo na sa Northern Mindanao. Kasama po dyan ang BARMM, Socsayan area, maging dito po sa western section ng Visayas, kasama po dyan ang Negros at malaking bahagi ng Mimaropa. Nag-extend din po ang epekto ng ating Intertropical Convergence Zone dito po sa Bicol Region, kasama na po dyan ang Calabarzon. Samantalang, ito namang shear line ay nag-aakyat baba dito sa eastern section ng Northern Luzon na siya pong nagpapaulan dito po sa mga areas ng Aurora, Isabela at Cagayan. At magpapatuloy pa po yan sa mga susunod na araw. Ngayong paparating na weekend, malayo pa po ito ating binabantayan sama ng panahon at hindi pa po yan makaka-apekto sa atin. Ito lamang pong Intertropical Convergence Zone at ang shear line ang magdadala po ng mataas na tsansa ng pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Dito po sa Metro Manila, sa mga gagayak bukas, sa mga sementeryo, ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payong o anumang pananggalong sa ulan dahil magpapatuloy po ang epekto ng Intertropical Convergence Zone sa atin. Mataas pa rin po ang tsansa ng pag-ulan bukas. Mababawasan po yan ngayong darating na weekend. Pero again, ngayong weekend, although sumisili po ang ating araw, posible pa rin po yung ating mga pag-ulan at thunderstorms tuwing sumasapit ang hapon at gabi. At yan muna latest sa ating ilagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.